Nagulat ito sa sinabi niya. Pagkakataon na niya. Hinawi niya ito at humakbang paitaas. Ngayon, pareho na silang sa kinatatayuan. Hindi kaniya gusto. Naikwento na sa akin ni Raven ang lahat. Kaya pwede ba? Sa iba mo na lang siya siraan. I known him since we were kids. So, that's not going to work on me. Nakataas ang isang kilay na wika niya rito. Pagkatapos ay nginitian niya ito. Ramdam niyang panalo na siya. Aalis na sana siya nang itulak siya nito pasandal sa pader. Ano ba? Pwede ba tigilan mo na kami ni Raven? Laban nila itong dalawa. At sisiguraduhin niyang mananalo siya. Hindi siya gaanong nasaktan sa ginawa nito dahil mas nangingibabaw ang galit niya. At sino ka para utusan ako? Ako lang naman ang babaeng mahal niya. Kaya huwag ka nang umasa dahil kahit kailan hindi ka niya magugustuhan. Ako lang ang gusto niya. Dinahandahan niya ang pagkakabigkas ng bawat salita para maintindihan nito ng mabuti ang sinabi niya. Alam niya dahil sa paglaban niya at sa mga sinasabi niya rito, lalo niya itong ginanit. Pero huli na para umatras. Galit na rin siya. In fact, nanginginig na siya sa galit. Hindi na normal ang paghinga niya. Nagulat na lang siya nang biglang sakalin siya nito. Kitang-kita niya kung paano nanlisik ang mga mata ni Dina. Nawala na yata ito sa katinuan. Tandaan mo, hindi mo siya asawa para pigilan ako. Nahihirapan na siyang huminga. Pilit niyang tinatanggal ang kamay nito. Pero hindi niya kaya. Sinubukan niyang punteryahin ang mukha nito. Pero hindi niya ito maabot. Malaking babae si Dina. Mahaba ang braso nito. Kaya medyo malaki ang distansya nila. Unti-unti na siyang nanghihina. Hindi niya alam kung makakatagal pa siya sa ginagawa nito. Hindi na niya namalayang may humila kay Dina. Palayo sa kanya. Hindi na siya makatayo ng maayos. Nawala na ng lakas ang tuhod niya. Alam niyang nagdederetsyo na siya sa sahig. Pero wala na siyang lakas para kontrolin ang pagbagsak niya. Hindi na tuloy ang inaasahan niyang eksena dahil nasalo siya ni Raven. Hindi niya namalayan ang pagdating nito, pero ipinagpapasalamat niyang dumating ito. May mangilang-ilang tao na pala sa paligid nila na siya mismong humatak kay Dina at pumigil dito na makalapit sa kanila. Binuhat siya ni Raven. Inupo sa couch na malapit sa office door sa floor na iyon. Kitang-kita niya matinding galit at pag-aalala sa mga mata nito. Niyakap siya nito. Pagkatapos ay nilapitan si Dina. Si Isabela ang mahal ko. Mahirap bang maintindihan iyon? Galit na galit ang anyo ni Raven. Iyon ang ikalawang pagkakataon na nakita niya itong nagkakaganoon. Hindi ito sumisigaw, pero may diin ang bawat salitang binitawan nito. Sa itsura nito ngayon, kahit siya ay nangingilagan. Ano ba kailangan mong gawin para tigilan mo ako? Para tigilan mo lang kami. Hindi agad nakasagot si Dina. Tila nagulat ito sa reaksyon ni Raven. Mula kasi nang mangulit ito, ay hindi ito pinapatulan ni Raven o pinagtataasan man lang ng boses. Pag nag-asawa ka na, titigilan na kita. After all, wala sa plano ko ang maging kabit lang. Nangiligid ang mga luha nito. Halatang pinipigilan nito ang sarili na maiyak. Sa harap nilang lahat. Siguraduhin mo dahil kung hindi, makakarating sa korte ang lahat ng ito. Lalo na ang pananakit mo sa babaeng mahal ko. Walang naglakas na loob na kontrolin ang sinabi nito. Tahimik silang lahat. Kontrolado pa rin ni Raven ang tono ng boses niya. Pero makikita ng malinaw ang galit sa mukha nito nang dahil sa nangyari. Ang unang beses na nakita niya itong nagalit ay noong nasa elementarya pa lang siya
at high school ito. Hinihintay niya ang kanyang kasabay pa uwi ng may grupo ng mga kabataang lalaki na pinipilit na ihahatid siya ng mga ito. Hindi niya pinapansin ang mga ito at sinubukang lumipat ng lugar ng paghihintayan para makalayo sa mga ito. Pero kahit saan siya magpunta, ay nakasunod ang mga ito sa kanya. Marahil hindi nakatiis ang mga ito. Pinalibutan siya at pilit na isasama sa kung saan mang lugar pupunta ang mga ito. Doon dumating si Randall, ang hinihintay niya. Iniligtas siya nito. Mag-isa nitong nilabanan ang lahat ng kasali sa grupong iyon, as if he were a madman. A very handsome madman who had saved her. He was her knight in shining armor. She even acknowledged him as her prince, but no one except herself knew of it. Nagtamo ito ng ilang sugat at pasa dahil sa pagligtas sa kanya. Kaya hindi na siya minsan nagreklamo sa paggamot sa mga sugat at pasa nito, hanggang sa tuluyan na itong gumaling. At dahil sa pangyayaring iyon, binigyan niya ito ng nickname na Raven. She thought of him as her own madman and prince to save her. Binalikan siya nito. Binuhat siya ni Raven at dinala sa sasakyan nito. Mainit pa rin ang ulo. Raven, saan tayo pupunta? Sa hospital. Saan pa ba? Paano kung napaano ka? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa oras na may mangyari sa iyong masama. Raven, hindi siya nito pinansin. Okay ang pakiramdam ko. Kailangan lang niya ipahinga. Hindi naman hospital ang kailangan ko. Tunong nagtatampo ang ginamit niya para makuha niya ang atensyon nito. Hindi nga siya nagkamali. Anong gusto mo? Nag-aalala pa ring tanong nito. Ibibigay mo ba? Hanggang kaya ko, princess. Just say it. Napangiti siya. Hindi tulad kanina, ay mas malambot na ang ekspresyon ng mukha nito. 3 lang naman ang kailangan ko. First is tanghalian. Raven, nagugutom na ako. Naiwan ko somewhere sa office mo yung lunch na ihanda ko para sa atin. Okay. Pagkasabi niyo na inilabas nito ang mobile phone nito at ibinigay sa kanya. Umorder ka ng pagkain natin. Ipa-deliver na lang sa hideout ko. Doon na tayo kumain. Paano ang work mo? Tatawagan ko na lang sila mamaya. Ayoko munang bumalik sa lugar na iyon. Hindi na niya ito kinontra at tumawag na para magpa-deliver ng lunch nila. Pagkatapos ay ibinalik niya rito ang phone. Nasa elevator na sila ng building kung saan naroon ang hideout nito. Nang magtanong ulit ito. Ano ang pangalawa? Tiningnan siya nito. Kunwari ay nag-isip muna siya. Hinintay niya munang makapasok sila sa penthouse nito bago sinagot. Second is pahinga. Parang naubos ang lahat ng lakas ko kanina sa babaeng iyon. Kung tumangkad lang sana ako ng kaunti pa, hindi ganoon ang mangyayari. Malalabanan ko siya ng patas. Dinala siya nito sa bedroom nito at doon pinagpahinga. Raven, doon na lang ako sa guest room mo para makapagpahinga ka na rin. No way. You're not leaving my sight ever again. And besides, that room is for my guest. And technically, you are not just my guest. Technically, Raven, remember, nagpapanggap lang tayo. Nahirapan man siyang banggitin ang mga salitang iyon, pero iyon ang totoo. Hindi mo naman kailangan ipaalala sa akin. Kumunot ang noo nito at tila uminit uli ang ulo. All this time, you think na nagpapanggap lang ang lahat ng ginawa ko para sa iyo? Na nagpapanggap lang ako sa iyo? Nagulat siya dahil sa biglang naggalit ito. Tama bang narinig niya? At ang pagkakaintindi niya sa mga sinabi nito. Naguguluhan na siya. Gusto niyang umasa pero natatakot siya. Ang kama ay pinagdiskritahan nito, kaya lumayo muna siya ng kaunti. Pumesto siya malapit sa pinto habang inaayos nito ang kama para sa kanya.
Lumabas na sana ito ng kwarto para makapagpahinga siya pero maagap na humarang siya sa pintuan. Ganoon na lang iyon. Pagkatapos mong mag-speech dyan, lalayasan mo ako? Nagsalubong talaga ang kilay niya. Gulong-gulo na siya sa simula pa lang. It was about time she found out the real score between them. Walang lalabas ang kwartong ito hanggat hindi malinaw sa ating dalawa ang mga nangyayari. Naguguluhan na rin ako. Napilitang umupo si Raven sa kama. Ano bang gusto mong linawin? Mahinahon na ito, pero nakasimangot pa rin. Pareho ba tayo sa pagkakaintindi sa nangyayari at sitwasyong pinasok natin? Ha, Raven? Umupo na rin siya sa kama paharap dito. Base sa reaksyon mo, mukhang hindi. Ang hirap ng ganito. Para akong nangangapa sa dilim. Reklamo niya. Hindi lang naman ikaw ang parang nangangapa sa dilim. Ako rin. Nagkatinginan sila. Anong ibig mong sabihin, Raven? Kahit natatakot siya sa isasagot nito, ay gusto pa rin niyang malaman. Nangangapa ka ba kasi hindi mo alam kung nagpapanggap pa ba ang nangyayari sa atin o hindi? Madaling sagutin iyan, Isabela. Ako, all this time, hindi nagpanggap sa iyo. Sinasamantala kong opportunity na ito para makasama ka. At kahit sa ganitong paaraan ko lang malaman kung ano ang pakiramdam na maging nobyo mo. Ako, nangangapa pa rin. Sa lahat ng dinanas natin at sa lahat na pinagsamahan natin, hindi ako sigurado kung nagawa mo ba akong mahalin. Para siyang sinipa sa dibdib. Raven, ikaw iyon, Isabela. It has always been you. I've in love you since the day when I first saw you. His eyes never left hers. But you rejected me. Naguguluhan siya. I did. At pinanghihinayangan ko iyon ng buong buhay ko. Pero wala akong magawa. Nangako ako sa daddy mo. Naliligawan kita pagdating mo sa 18 years old. Pero nangyari ang hindi inaasahan. Nagalit ka sa akin. Sinira ang lahat ng plano ko. Ang mga pangarap ko. Nawala ka sa akin. Parang nadurog ang puso niya sa mga sinabi nito. Hindi niya alam na may ganoong usapan pala sila at ang daddy niya. Hindi kaagad siya nakatayo. Kaya tumayo ito para lumabas ng kwarto. Hindi niya alam kung paano pipigilan ito. Hindi mo man lang ba tatanungin kung ano iyong pangatlong kailangan ko, Raven? Halos pabulong ang pagkakasabi niya. Huminto ito sa paglabas ng pinto. At nilingon siya. Bagsak ang mga balikat nito. Dahil siguro sa pag-iba niya ng topic. What it is, princess? Kitang-kita niyang lungkot sa mga mata nito. Gusto niya itong sugurin ng yakap. At halik at sabing hindi nagbago ang nararamdaman niya para dito sa nakalipas ng mga taon. I want, napalingon ito sa pinto nang may mag-doorbell. Wait, I'll be back. Baka ang lunch na natin iyan. At nawala na ito sa paningin niya. Ang galing naman talaga ng timing. Nagmo-moment na siya. Bumalik si Raven dala ang tanghalian nila. They had lunch in bed. Tahimik silang kumakain. Hindi siya tinitingnan nito. Kaya natetense na siya. Kanina pa niya iniisip kung paano sasabihin mali ang nasa isip nito. Na mahal pa rin niya ito kahit dekada na ang lumipas. She was slowly being eaten up by her thoughts. Nang may tumama sa tungki ng kanyang ilong. Malambot at kulay pulang bagay. A red rose. I don't have a penny on my hand. So a rose for your thoughts. Her heart melted. Napangiti siya. He really was romantic and sweet. Kaya hindi niya masisisi ang sariling puso kung bakit mahal pa rin niya ito hanggang ngayon. Tinanggap niya ang rosas. Thank you. Nginitian niya ito. And smiled back.
Pagkatapos silang kumain ay iniligpit ni Raven ang pinagkainan nila. Saan ka pupunta? Tanong niya ng akmang lalabas ito ng kwarto. I'll be back. Lilinisin ko lang ito. Rest easy, Isabella. At lumabas na ito ng kwarto. Ang sarap talaga sa pandinig niya kapag si Raven ang bumabanggit ng pangalan niya. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.